Tsaka isa pa, sayang lang yung karate ko. Lima tayo. Kumusta kayo mga dre? Welcome sa Rai TV. Magandang araw sa iyo mga dre. Nung nakaraang birthday ni Mr. Telly Babasa, nagpunta po kami doon ng grupo kasama si Maestro. Kaya lang meron akong interview sa kanya. Very short lang kaya nabitin ako. Kaya syempre ngayong pagkakataon na ito, pinuntahan ko si Maestro Boy Garcia para alamin natin ang kwento ng kanyang buhay kasi I'm sure magugulat ang lahat sa sa kanyang career bilang isang martial artist. Sir, kwentuhan niyo naman kami. Unang-una po, pakilala po muna tayo sa ating mga taga-panood sa Rai. Ako po si Master Boy Garcia, 62 years old na po. Nag-start po ako ng Yaoyan 1974. At the age of 13, 14 years old, lumalaban na po ako sa ring. 1978, naging champion na po ako ng Yaoyan. Hanggang umabot po ng year 2000, nag-retired na po ako. Ang naging laban ko po, mga 180 fights. Bro. Yung unang laban ko po, shortest fight yun na 6 seconds. First round, knockout kagad, 6 seconds Grabe. Pangalawa, parang wala pang 1 minute, 50 seconds ganyan. Hanggang sa nagkapangalan na ako, sabi nung manager ko, medyo haba-habaan mo naman yung laban kasi marami nang pumupusta sa atin. Okay. So, that time, hindi pa po masyadong popular ang kickboxing dito sa atin sa Pilipinas. This was your 80s, 70s? 80s po, So, yung career ko po bilang martial artist, 80s, 90s, halos 3 dekada po akong naglalaban sa ring. Wala po akong talo. So, grabe, zero defeat. Marami po ako nakalaban na dekalibre. May mga pangalan. Yung sa US, yung World Middleweight Champion, yung Dan Sparky Rose. Marami pa pong iba. Mga Thailander, mga Chinese. Marami po. Kasi yung career ko po, nung time na lumalaban ako, yung category ko, wala na akong kalaban. Hanggang sa lumalaban na ako sa mga heavyweights talaga. Po. Talaga? Dumating yung time na yun? Wala na kayong, wala. makatapat. Umakit na kayo sa heavyweight? Pinalabanan ko, heavyweight. That time, 138 pounds lang ako eh. Nang kalaban ko, 190, 185. Layo, no? Pero, panalo pa rin. Yung kalaban ko yung nagkaroon ng US American Friendship Game. Ang kalaban ko siya 180 pounds. Nalimutan ko na yung pangalan niya pero na-knockout siya. Na-knockout. Opo. Buti po ito, Amerikano? Itim. Colored, negro, opo. Ito, hanggang sa dahil wala pong support ng government sa amin, ang ginawa ko, yung nagtuturo ako, nagtayo ako ng gym sa Pampanga, tapos nagtuturo din ako sa Manila, para masustentuhan ko yung yung career ko bilang martial art. At the same time, nakakatulong ako sa mga ibang tao na inaapi na gusto martial arts dahil inaapi siya. Marami na po akong naturuan. Parang pang self-defense. Parang sa self-defense. Balik tayo ng konti, sir. Paano po ba kayo nag-umpisa dyan? Talagang hilig nyo ba talaga yung martial arts? Meron po bang nag-encourage sa inyo na gawin ito? Bali, siguro, nasa blood na namin. Yung dad ko, rin siya, martial artist siya. Okay. Tapos yung brother ko, martial artist din siya. Kasama ko tuloy lumalaban. Kaya lang, nag-move siya sa Canada, kaya naiwan ako dito. Tapos, tinuloy ko yung career ko bilang martial artist. Hanggang sa sumunod din ako sa brother ko sa Canada year 1998. Nagtayo kami ng gym sa Toronto, Scarborough. Tapos after 2 years, umuwi ako rito, nagtayo ulit ako ng sarili kong gym dito sa Palit. Hanggang ngayon po ba? Meron pa? Hanggang ngayon. Nagtuturo pa rin kayo? Nagtuturo ako. Okay. Sir, sa mga naturuan niyo po ba, meron po bang lumaban na talagang nag-stand out, naging champion?
Actually lahat po ng produkto ko ngayon, may mga gym sa Manila, tapos lahat ng produkto ko, lahat ng estudyante ko, mga naging champion din. Wow. Naging champion. Galing. Kagaya ni Master Ray, meron siyang gym ngayon sa Marikina. Si Master Emilio Zapata, sikat po yan, nakilala rin. Opo. Estudyante ko rin, meron siyang gym sa Cebu. Tapos meron din sa Pasay. Marami akong naging estudyante na naging champion. Successful bilang martial artist. Ito sa mga hindi nakakaalam mga Dre, si Sir Boy po, si Maestro Boy ay malalabas din yan sa pelikula. Baka ipapakita ko yung mga yung mga clippings sa movie para makilala nyo kaagad. Pare-recall nyo si Sir Boy. Maestro, paano po ba kayo napasok pala dyan sa movie industry? Oo nga. Actually, meron po ako laban nun sa Rizal Memorial, Hindi ko alam, nanonood pala si Robin Padilla, Okay. si Ronnie Ricketts, si Monsignor Del Rosario. So, after nung laban ko, merong kapag sabi kay Ronnie Ricketts na kakilala niya ako, pinatawag ako ni Ronnie Ricketts. Ayun, sinama niya ako sa movie hanggang sa pinatawag din ako ni Robin Padilla. Hanggang sa gumawa kami ng pelikula, si Monsignor Del Rosario. Hanggang sa pumalat na, hanggang sa naging hanap buhay ko na rin yung pagiging bilang beat player, manlala. Ano yung unang movie nyo? Kay Senator Robin po ba? Kagad? Hindi, kay Ronnie Ricketts. Kay Sir Ronnie Ricketts. It's okay. Marami, halos lahat ng pelikula ni Ronnie Ricketts. Kasama kayo, no? Kasama ako eh. Yung Batalasangan. Mano-mano. Bagay sa'yo. Mukha kang siopaw. May mga movie din na ako nag-double sa kanya. Okay. Hindi ko lang alam kung ano yung title ng mga movie. Okay. Nakalimutan nyo na rin. So dami. Tapos, yun, hanggang sa naging close kami, naging kaibigan ko si Ronnie. Pero ang kaibigan ko matalik talaga, yung kapatid niya, si Ronnie, si Master Christopher Ricketts. Kasi, martial artist din ho yun. Okay. So, unang naging close nyo, si Master Christopher Ricketts. Tapos, may mga artista din ako mga tinuturuan na. Sino-sino po yung mga naturuan nyo, Maestro? Noong 80s pa, ang naturuan ko na si Bernard Bonin. Uy, Bernard Bonin. Yung anak niya, si JC Bonin, si Sherlyn Gonzalez. Sino pa? Marami pa ba naturuan? Mga artista, mga sikat na artista. Sino-sino po? Actually, sila Aga Mulak nun, tinuturuan ko. Sila Yula Valdez. Galing. Marami ako naturuan. Si Dan Fernandez, yung congressman natin ngayon. Naturuan ko rin. Laguna ba yun? Sa Laguna. Laguna, di ba? Tama. Yung movie, career niyo po sa movie, kailan po ito nag-stop? Nag-start ito nung mga 80s na ba? O mid-80s na. Mid-80s. Oo. Hanggang mga 90s na. Yung time na medyo pababa na yung 1995 yan. action. Kasi syempre sa action po, pelikula po kayo na ipapasok, di ba po that time? Hanggang sa nawala na yung action kasi dahil nagkaroon ng mga pirated nga nun, di ba? Oo, tama. Piracy. Isa yun sa mga dahilan. Isa yun sa dahilan. Sumira sa... Oo. So, daming artista na wala ng project that time. Diba? Dami na apekto. So, kailangan mo mabuhay. Kaya ako ng paraan. Nagturo ako ng martial arts. Gumagawa ako ng mga weapon. Kagaya yun, nag-export ako ng Philippine weapon. Yung mga gamit natin sa Kali Eskrima. Okay. Yun yung trabaho. Sir, kagaya nung gusto kong ulitin yung tanong ko kanina, sa pagiging isang martial artist, nagamit niyo po ba yung inyong kaalaman sa tunay na buhay? May pagkakataon po ba na nailabas niyo yung kanyang nagamit ko na po nung time na nagtitraining ako sa Quiapo. Pauwi ako nun sa Pampanga Sumakay ako sa bus, yung Philippine Rabbit pa noon, ng 80s. May mga barker doon na pinapareserve yung upuan tapos papabayad sa iyo. Hindi naman po ako pumayag dahil hindi naman tama yun. So, after that, sumusugod na lang yung tao sa akin na may dalang belt. So, ang ginawa ko, may dalang belt na paano? Yung dito.
yung sinturon. Okay. So, ang ginawa ko, isang tama lang. Tinatamaan ko lang sa leeg, bumagsak na. Tapos, meron doon sa Dalawa sila. likod ko, meron doon sa likod ko, binigyan ko ng back kick. Dahil insayado po ako noon, lumalaban ako sa ring eh. Pag insayado ka pala, yung ano mo, yung timing mo, napakaganda ng timing mo, napakabilis. So alam mo yung mahina ng tao kung saan siya papatamaan. Dahil sa timing, alam mo yung pag nagpa-practice kang lagi, yung dating nung kalaban mo, tsaka yung dating nung kamao mo, tsaka paa, nagsalubong, yun yung malakas. Okay. So mas malakas talaga yung counter. Oo, malakas. Yung counter. Kasabayan mo yung hataw niya, yung pag-ano niya, pag-atake niya. oo. Kasabayan yung pag-atake. Oo. Okay. Kasi dahil yun yung ginagawa mo eh. Lagi. So ang ginagawa ko training muscle memory paulit-ulit hanggang sa ma-develop mo yung yung Reflexes mo, yung power, yung timing. Yun. Kahit sino martial arts ganyan yung ginagawa paulit-ulit. Repetition ng susi para maging natural na lang sa'yo. Sir, di ba po sa kayo, Yaoyan po kayo? Sayaw yan po. Ano po ang pinagkaiba ng Yaoyan sa ibang martial arts? Magandang katanungan po yan. Okay. Unang-una, ang Yaoyan po, hindi siya gumagamit ng lakas sa lakas. Go with the force po ang prinsipyo, no? Ang weapon ng Yaoyan, 10. So, yung fist, yung elbow, ito yung forearm, yung tuhod mo, tsaka yung paa mo. So, pag marunong ka ng Yaoyan, maganda po ang kalalagyan ng kalaban mo. Dahil very effective sa street fighting. Meron po kaming 40 different kicks. Yung kalaban mo, mas malakas sa'yo, gagamitin mo yung lakas ng kalaban mo against sa kanya. Okay. I'm sorry to ask this, sir, pero paano kapag isang Yaoyan nakaharap isang ibang martial arts na grupo o samahan, sa palagay niyo po ba sino mag-i-stand out? Sa inyong pananaw, sa inyong pananaw. Opo. Actually, kung standing lang yung tinatawag nilang striking, No offense meant po sa ibang Opo. Napatunayan na po namin yan eh. Okay. Ako, marami na po ako nakalaban na iba't ibang klaseng martial arts eh. Okay. Meron, yung unang laban ko, champion sa Kung Fu yun eh. Yung sa Popeyes. 6 seconds po, knockout. Champion 6 Yan yung 6 seconds? galing siya sa China, no? Opo. So, nagpo-form pa lang siya ng Kung Fu. Parang animal na nasipa na siya sa panga. Dislocated yung panga. Okay. Tapos, meron din ako nakalaban na Na-dislocate yung panga? na-dislocate, dumudugo. Knockout. Oh my God. Meron din ako nakalaban na Olympic Medalist. boxing champion. No? Okay. Knockout din siya, no? Ilan minuto lang. Boxing naman yun. Boxing. Meron din karate. Mas madali yung karate. Okay. Second round, knockout din siya eh. Okay. So meaning, sir, hindi nyo sinagot ng diretso yung tanong ko, pinatunayan nyo na lang. Napatunayan na po namin. No? Ayun na yung sagot. Parang ganon. Okay. Sir, tatanong ko lang, sino po ang naging maestro nyo nung nag-umpisa pa lang kayo? Bali, ang naging teacher ko si Master Nap Fernandez. Okay. Siya ang founder ng Yaoyan. No? Okay. Bali, siya po yung nag-originate ng Yaoyan. Pero that time, 1972, 75, ang Yaoyan, hindi pa po ganun ka-develop. So, isa ako sa mga nag-contribute para ma-develop na gusto ang Yaoyan. Para mas maging pulido yung pagkakagawa ng Yaoyan. Sir, di ko ma-imagine no? Kung yung time ninyo, ngayong present time yon, ngayong kasikatan ng martial arts, kickboxing siguro talagang, baka hindi ko kayo kasama ngayon, no? Pero, Siguro pa. baka ibang level na talaga yung isang Master Boy Garcia. Kasi, Ito yun, Ray, kasi noong time ko, lumalaban ako, wala pang pera, walang man involved, Lumalaban ako,
Nakipagbugbugan ka, ang dami mong pasa. Pag uwi mo, ang dala mo, trophy lang. Trophy. Walang cash. Minsan medal. Kaya di umabot ng mga, mahigit siguro mga 20 fights. Okay. Marami na akong competition hanggang sa nagpapangalan na ako. Okay. Marami nag-o-offer na hanggang sa sabi ko, kailangan may pera naman kasi gumagastos din ako sa pag-training. Siyempre, opo. May bili ako ng vitamins. Siyempre, ang pagkain mo, siyempre, kakain ka rin ng steak, hindi naman puro tuyo lang, di ba? Paano ka lalakas, di ba? Correct. So, sabi ko sa mga promoter, sabi ko, sawa na ako sa trophy, yung trophy ko, sabi ko, hindi na kasya doon sa kwarto ko, sa sobrang dami. Oo. Kaya sabi ko, pwede siguro trophy at saka pera. Oo. Nag-demand kayo, which is deserve mo naman. Nag-demand na ako kasi kumikita naman nila yung na promotion nila. Yes, At saka, pag lumalaban ako, noong time mga 80s, 90s, pag ako lumalaban, main event, napupuno yung napupuno yung stadium. Imagine. Actually, lumaban ako sa... Tapos walang cash prize? Opo. Grabe naman. Alam nyo, pinakamalaking cash prize ko na pinanalunan, 90s na, 100,000 100,000. Kaya naging 100,000 yung cash prize ko. Kasi? 50,000 yung premyo talaga sa akin. Sabi ko, pusta ko yung premyo ko, kaya naging 100,000. Nadoble. Oo. So actually, 50,000 na ako. Wala talagang pera. Sir, yung the fact na ipupusta mo yung 50,000 na cash prize, parang sigurado na kayo mananalo. Yes. Kasi confidence na po talaga ako. Pero hindi naman hindi naman ako masyadong tiwala din. Ingat din ako kasi that time may pangalan na ako eh. So, napatunayan ko na talaga. Marami ng world champion mga na-knockout ko. Kaya kung mag-demand man ako ng pera, hindi naman noon siguro nakakaya. Opo, syempre. Kaya kung ngayon po yung kasagsagan ng karir ko, sikat yung kickboxing, lalo na sa YouTube, siguro mayaman na ako. Kasi that time, wala talagang pera. Sir, natatanong ko lang nagkaroon ba ng tamang pagkilala ang ating gobyerno sa kay Guro Boy Garcia? Meron po bang ganon? Actually, awards or pagkilala man lang? Ganon? Actually, wala po eh. Naku, wala? Wala po. Noong 90s, lumaban kami sa Canada, Ang dala namin, Philippines. Actually, kami pa namasahin sa sarili namin, nag-solicit kami. Pag-uwi namin, may mga opisyal na ng gobyerno sa airport sumasalubong. Kasi may napatunayan ka, Opo. sasalubungin ka, doon ka bibigyan ng ambag na pampalubag loob. Opo. Ganyan ang gobyerno natin. Wala akong support talaga. Walang support. Kumbaga, sumalubong sila dahil panalo ka. Opo. Ganun po. Pero yung sir, dala-dala mo yung bandila ng Pilipinas sir nung panahon na yun eh. Oo. Dala-dala mo sa ibang bansa, talagang winigayway mo, dala-dala mo, napanalunan mo, nakuha mo yung kampyonato. Tama. Pero wala man lang. Walang support. Walang support sa atin ng gobyerno natin. Yan ang mahirap sa atin eh. Kaya masakit to. Kahit yung ibang atleta natin hanggang ngayon ba ganun pa rin sistema? Posible. Kaya dapat yan yung dapat mabago eh. Ito pa yung hindi ko medyo matanggap Meron tayong martial art, hindi ko nababakitin yung pangalan. Okay. NSA na Ang presidente hindi martial artist. Hindi martial artist ang presidente. Kapatid ng isang senador. Pero presidente siya ng isang martial art na NSA na. May budget na sa gobyerno yun. Okay. Hindi sila martial artist. Okay. Marami, 2 martial art na NSA. Ang presidente, walang alam sa art. Yun yung masakit. So para saan yan, sir? Hindi ko po Kailangan ipwesto nila yung talaga, yung karapat-dapat. Karapat-dapat. Okay. Kaya sana naman mabago yung sistema ng natin. Kasi sir, sa ibang ayokong ikumpara pero totoo eh.
yung suporta nung ibang bansa sa kanilang mga atleta, grabe yung suporta nila. Kung siguro ganun ang ating gobyerno sa ating mga atleta, ang gagaling, maraming mahuhusay na di ba? Marami. Laro ng Pilipinas. Kung susuportahan lang talaga ng bibigyan pansin ng ating gobyerno ang ating mga atleta. Tama. I'm sure mangingibabaw ang Pilipino sa kagaya ni Sir Boy. Totoo po yan, totoo yan. Kailangan nila ng suporta. Sir, ano po bang maipapayo nyo doon sa mga nangarap na maging isang Boy Garcia din? Gustong matuto ng martial arts. Ano po bang unang-unang kailangan So, magsumikap lang po, disiplinahin yung sarili. Importante yun. Disiplina. Una, disiplina. Yung minsan yung training mo, naboboard ka na, tinatamad ka na, nawawalan ka ng gana. Correct. Dapat i-overcome mo yun, di ba? Kasi dapat talagang para maging matagumpay ka, matyaga, saka disiplina po. Okay. Sir, sa kagaya kong gusto kong matuto nito, paano po ba ako mag-enroll or paano po ba? Meron po ba kayong school or gym na kailangan kong puntahan para mag-enroll? Kung hindi man po sa akin, kasi nandito ako sa Pampanga, meron po sa Manila, pwede kong i-repair sa inyo. Yung Yaoyan Buhawi po sa Marikina, kay Master Rayap, pwede po kayong mag-enroll doon. Okay. Sa Pasay naman, meron po kay Prof. Saladin, meron po kami gym sa Pasay. Sa Cebu, meron din po kami kay Master Zapata. Lahat po ng mga taga Pampanga, iniimbitahan ko po dito sa Apalit. Ayan. Meron po kaming gym dito sa Apalit, yung urban gym. Paano po nila kayo makukontak, sir? Doon po pwede po sa FB o kaya sa, bibigay ko yung number. Okay. Or anong pangalan po ng gym ninyo, sir? Urban gym po. Urban po. Sir, kanina po may nakita akong mga equipment ninyo na imported na pala or ina-export nyo na po pala. Ano pong mga yun? Opo, bali... Baka may mga interesado sa ating mga followers. Yun po, bali gumagawa po kami ng Filipino weapon. Binibenta namin locally at saka abroad. Pero quality weapon po. May mga live blade, meron na mga kamagong, meron po polymer, merong plastic. Pero quality weapon po yung ginagawa namin. Sa mga nais mag-purchase po, paano? Sa lahat po ng gusto bumili ng weapon, actually meron po akong Facebook page Tapos meron po, pwede po doon sa Messenger sa Master Boy Garcia po. Ayan. Okay, sir. Maraming salamat po. Pasalamatan natin mga followers sa Rai TV na laging nakasuporta. Lalong-lalo na doon sa mga nating manlalabas sa pelikulang Pilipino, sir. Unang-una, nagpapasalamat po ako kay Ryan. Naku. Binigyan po ako ng pagkakataon para mailabas sa kanyang nasa akin po yung karangalan, sir. Opo, tapos yung mga taga-pelikula, mga kaibigan ko po, sila paring Alex, Dito sila. Tawagin mo sila. Oo. Nagpapasalamat po ako. Nagpapasalamat din po kay paring Rai. Pinasyalan ako dito sa Siyempre, sir. Nabitin ako dun sa kwentuhan natin, sir. Bitin na bitin Sabi ko, kulang yung detalye. Kaya kailangan puntahan ko si Master Boy. Opo. Sana po, mag-follow po kayo lagi kay Rai TV para maging successful po tayo. No, salamat po. Maraming salamat po. Tawagin natin yung ating mga kaibigan. Sir, lipo kayo. Paring Ray. Dito po kami ngayon sa Palit, Pampanga dahil naimbitahan po kami ng ating maestro, Sir Boy Garcia. Sir, maraming salamat. Sarap ng pagkain, ha. Thank you. Okay, kasama natin si Sir Ray Bihar. Alright, Sir. Pari Yang. Alex Parco. Okay. Doc Floyd. Yan, si Doc Floyd. Sir, anong pwede niyong gabing message para kay Sir Boy? Maraming salamat po. You welcomed us into our house, eating your good food in this fiesta day. Also, not to mention, maraming salamat Sir Rai also for taking the time coming over here. Of course. Showing love to the real deal, Yaoyan, living legend. Alright. Thank you. Sir Boy, maraming salamat po. Maraming salamat din sa inyo. Nasira yung aming diet. Tsaka sa ating kaibigan from Italy, Sir Alex din, and Doc Floyd. Alright. Shout out. Kanina nabasa po kami sa
Nagbasa. Hindi ka nakasama, sir, ha? Kanina, nagbasaan kami. Yan ang essence ng ano ko ng apalit na piyesta, no? Tama. Anyways, maraming salamat po. Sana mapanood nyo po ito. Patuloy nyong suportahan ang aming munting channel para sa magbalik tanaw sa ating mga kaibigan na medyo naglaylo na yung kanyang karir sa industriya ng pelikulang Pilipino. Okay? Maraming salamat mga Dre. Thank you. Rai TV. Sir Rap. Sir. Rai TV. Thank you. Thank you very much. Kalimutan mag-subscribe. Paalam.